Pera, luha, at pawis ang inialay ni Hana para buhayin ang pamilya Santillan. Ngunit habang nagugutom siya sa pagliligtas ng kumpanya, nagpapakasarap ang kanyang asawa sa bisig ng isang modelo. Walang silbing babae, hindi man lang makabigay ng anak. Ang malupit na hatol ng kanyang biyenan, akala nila'y mananatili siyang sunod-sunuran. Panahon na upang durugin ang kanilang kasinungalingan. Handa ba siyang sunugin ang sariling palasyo upang makalaya? Pirmahan mo na ang paglilipat ng shares, Hana. Huwag ka ng maraming arte dahil para din naman ito sa ikabubuti ng pamilya Santillan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na wala kang silbi rito dahil hindi mo man lang mabigyan ng tagapagmana ang anak ko. Ang boses ni Doña Felicitas sa kabilang linya ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa malalim na katahimikan ng opisina. Nanatiling nakapikit si Hana habang ang kanyang kanang kamay ay nanginginig na hawak ang isang pluma. Halos 20 oras na siyang hindi kumakain at ang tanging nagpapanatili sa kanyang ulirat ay ang mapait na kape na kanina pa lumamig sa gilid ng kanyang mesa. Sa harap niya, nakalatag ang dokumentong magsasangla sa huling alaala ng kanyang pumanaw na ama, ang orihinal na titulo ng kanilang lumang bahay at lupa upang isalba ang Villarreal Prime Holdings mula sa pagkakalubog sa aunang usa sa utang matapos ang hagupit ng bagyo sa Batangas. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat pintig ng kanyang sentido na tila pinupukpok ng mabigat na martilyo. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang magningning sa gitna ng malamig na gabi. Sa ibabaw ng kanyang mesa, naroon pa rin ang hindi nagagalaw na balot ng pagkain na dinala niya sana sa ospital para sa kanyang biyenan na nagpanggap na inatake sa puso upang mapilitan siyang pirmahan ang papeles. Ang bawat sakripisyo, bawat puyat, at bawat sentimong kinita niya ay inialay niya sa pamilyang ito. Sa pag-asang balang araw ay mararamdaman din niya ang pagtanggap na matagal na niyang hinahangad. Ngunit ang universo ay may malupit na paraan ng paggising sa mga taong pilit na nagbubulag-bulagan. Biglang nagliwanag ang higanteng LED screen sa tapat ng gusali na tila isang malaking mata na nakatitig sa kanyang pagdurusa. Sa gitna ng makukulay na pailaw at malakas na hiyawan ng mga tao sa screen, lumitaw ang mukha ng kanyang asawang si Marco. Nakasuot ito ng mamahaling barong, nakangiti ng abot langit, at ang kanyang braso ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ng modelong si Giselle Ortega. Ang balitang nakasulat sa ibaba ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Hana. Isang malaking pagdiriwang para sa pagdating ng panganay na lalaki ni Marco Santillan at Giselle Ortega. Parang nawalan ng hangin sa loob ng buong silid. Ang pluma na hawak ni Hana ay tuluyang kumawala sa kanyang mga daliri at gumulong sa ilalim ng mesa, na lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang katapatan. Hindi siya makahinga. Ang kanyang dibdib ay naninikip sa bawat mabilis na pag-akyat at pagbaba ng kanyang balikat. Ang mga luhang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili ay isa-isang pumatak sa dokumentong nasa harap niya na nagdulot ng maliliit na bahid ng basang papel sa ibabaw ng pangalan ng kanyang ama. Ang bawat salita ni Doña Felicitas kanina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, mas masakit at mas mapanguyam. Habang siya ay nagpapakamatay sa trabaho upang hindi makuha ng bangko ang kumpanya, ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa karangyaan ng isang penthouse na siya rin ang bumili, kasama ang babaeng magbibigay ng anak na hindi niya kayang ibigay. Ang muling pag-atake ng gutom at pagod ay hinaluan ng isang matinding pait na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang kagamitan na matapos pakinabangan ay handa ng itapon sa basurahan. Hana, sapat na ito. Ang malumanay ngunit matatag na boses ni Attorney Gabriel Lacson ang pumutol sa kanyang hapis. Hindi napansin ni Hana ang pagpasok ng lalaki sa kanyang silid. Nakatayo si Gabriel sa pintuan
Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na lungkot at matinding pag-aalala. Lumapit ang abogado at dahan-dahang kinuha ang dokumento mula sa harap ni Hana bago pa man ito tuluyang mabasa ng kanyang mga luha. Ang sandaling pagkadikit ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Hana. Isang init na tila nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng nanlalamig niyang mundo. Tumingin si Hana kay Gabriel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na bumubuo ng salita. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ang kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pagdurog ng kanyang puso na tila unti-unting nagiging abo. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang gumuhit sa salamin ng bintana na tila nakikiramay sa isang babaeng nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang saglit. Tumayo si Hana kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa malambot na kandila na handang bumigay anumang oras. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Ang tanging nasa isip niya ay ang harapin ang katotohanang sumasampal sa kanya mula sa LED screen sa labas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, humarang si Gabriel sa kanyang daan. Ang mahigpit na pagkakahawak ng abogado sa pintuan at ang kanyang matikas na tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng galit ni Hana. Saan ka pupunta? Kung ang balak mo ay magmakaawa sa kanila, huwag mo nang ituloy. Masasaktan ka lang lalo, Hana. Tingnan mo ang mga kamay mo. Nanginginig ka na. Hayaan mong tulungan kita sa pagkakataong ito. Umiling si Hana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dibdib ni Gabriel. Hindi niya alam kung ang nararamdaman niya ay galit o ang matinding takot na baka tama ang lalaki. Baka nga wala na siyang babalikan. Baka nga ang 10 taon ng kanyang buhay ay isa lamang mahabang panaginip na nauwi sa isang malupit na gising. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang tanong na walang kasagutan, habang ang anino ni Hana sa dingding ay mukhang isang sugatang ibon na hindi na alam kung paano muling lilipad. Gabriel, bitawan mo ang pinto. Kailangan kong makita kung gaano sila kasaya. Habang pinapatay nila ako ng dahan-dahan, nanatiling nakaharang si Gabriel sa pintuan. Ang kanyang anino ay tila isang malawak na kumot na nagtatangkang balutin ang nanginginig na katawan ni Hana. Ang bawat paghinga ni Hana ay mabilis at mababaw, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa LED screen sa labas na patuloy na nagpapalabas ng masayang mukha ni Marco. Ramdam niya ang init ng dugo na dumadaloy mula sa kanyang mga kuko na bumaon sa kanyang sariling palad, isang pisikal na hapdi na tila walang saysay kumpara sa pagkakaagnas ng kanyang kaluluwa. Huwag kang lalabas ng ganyan, Hana. Look at you. You're breaking down. Kapag hinarap mo sila ngayon, ibinibigay mo sa kanila ang pagkakataon na tapusin ka ng tuluyan. Please, makinig ka muna sa akin. Ang tinig ni Gabriel ay puno ng pait at pagsusumamo. Marahan niyang kinuha ang isang pulang folder na kanina pa niya hawak at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng mga dokumentong kanina lamang ay handang pirmanan ni Hana para iligtas ang pamilya Santillan. Ang paglapag ng folder ay lumikha ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng kahoy na mesa na tila hudyat ng isang mas malalim na katotohanang nakatago. Ano pa ba ang dapat kong pakinggan, Gabriel? Nakita ko na ang lahat. 10 taon, Gabriel. 10 taon akong nagsilbi sa kanila na parang aso. I gave everything. My money, my time, my health. And this is how they pay me back? Sa harap ng buong Pilipinas, ipinamukha nila sa akin na pampalipas oras lang ako habang naghihintay sila ng totoong tagapagmana. Napaos ang boses ni Hana. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Inabot ni Gabriel ang folder at dahan-dahang binuksan ito sa harap ng babae. Ang mga pahinang nasa loob ay hindi tungkol sa utang ng kumpanya, kundi mga kopya ng mga dokumentong legal na may kinalaman sa ari-arian ng pumanaw na ama ni Hana.
Ang mga lagda sa ibaba ng bawat pahina ay tila pamilyar, ngunit may kakaibang kurbada na alam ni Hana na hindi galing sa kanyang sariling kamay. Peke ang mga pirma na ito, Hana. Habang abala ka sa pagpapatakbo ng logistics, dahan-dahang inililipat ni Doña Felicitas ang lahat ng naiwang yaman ng tatay mo sa isang trust fund. At ang pangalan ng benepisyaryo ay hindi ikaw, kundi ang magiging anak ni Marco kay Giselle. Ginamit nila ang impluensya nila para dayain ang mga papeles mo. Kapag nag-eskandalo ka ngayon at hiniwalayan mo si Marco ng walang plano, mapupunta sa kanila ang lahat. You will lose your father's legacy and you will be left with nothing but your broken heart. Napatitig si Hana sa mga dokumento. Ang bawat letra ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang pagtataksil ni Marco sa kanilang kasal ay masakit. Ngunit ang malamang, pati ang alaala ng kanyang ama ay ginamit upang payamanin ang anak ng ibang babae ay isang lason na tumagos hanggang sa kanyang buto. Ang kanyang galit ay unt-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig ay biglang naging malamig at matigas na tila yelo. Kinuha ni Gabriel ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang bango na amoy sariwang ulan at mint ay tila nagbigay ng panandaliang ginhawa sa magulong isipan ni Hana. Hinawakan niya ang kamay ni Hana, isang hawak na puno ng pag-iingat at respeto. Marahan niyang pinunasan ang mantsa ng tinta at ang bahid ng dugo sa mga daliri ng babae. Ang bawat dampi ng panyo ay tila isang pangako ng proteksyon, isang tahimik na panunumpa na hindi niya hahayaang malunod si Hana sa sarili nitong luha. You need to go back there, Hana, hindi bilang biktima, kundi bilang asawa ni Marco Santillan. Kailangan nating bawiin ang lahat bago nila malaman na alam mo na ang totoo. I will be your shadow, Hana. I will fix the legalities, but you have to play the part. Kaya mo ba? Tumingala si Hana at tumingin sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang isang lalaking handang sumuong sa apoy para sa kanya. Isang katapatan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon ng pagsasama nila ni Marco. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang dignidad na tila isang hiyas na nadumihan ng putik. Ipaparamdam ko sa kanila kung anong pakiramdam ng mawalan ng lahat, Gabriel. Kung kailangan kong maging demonyo sa harap ng mga mapagpanggap na anghel, gagawin ko. Lumipas ang ilang oras, at ang sasakyan ni Hana ay dahan-dahang pumasok sa malawak na tarangkahan ng mansyon ng mga Santillan. Ang malalaking poste ng bahay na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging mga rehas ng isang kulungan. Pagbaba niya ng sasakyan, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa loob ng malawak na sala. Ang amoy ng mamahaling alak at masarap na pagkain ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang nakasisilaw na liwanag ng chandelier. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Felicitas habang hinahaplos ang kamay ni Marco. Ang kanyang asawa ay tila walang bakas ng pagkakasalang nagawa. Masaya itong nakikipag-usap sa kanyang ina tungkol sa susunod nilang bakasyon. Sa sandaling makita nila si Hana, ang tawanan ay biglang naputol at napalitan ng isang mapagkunwaring ngiti mula kay Marco. Bakit ngayon ka lang, Hon? We were worried. Akala namin ay dumiretso ka na sa ospital para bisitahin si Mama. Halika rito, may magandang balita kaming sasabihin sa'yo. Tumayo si Marco at lumapit kay Hana. Ang kanyang mga braso ay bumukas para sa isang yakap na alam ni Hana na puno ng kasinungalingan. Ang bawat hakbang ng asawa patungo sa kanya ay tila isang mabigat na pintig sa kanyang sentido. Tumingin si Hana kay Doña Felicitas na ngayon ay matalas ang tingin sa kanya. Tila nagbabanta na huwag siyang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kanilang gabi.
Nanatiling nakatayo si Hana. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid habang pinagmamasdan ang lalaking tinawag niyang buhay sa loob ng isang dekada. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang tinig ni Gabriel, "Play the part." Ngunit habang papalapit ang mukha ni Marco sa kanyang pisngi para sa isang halik, ang tanging nararamdaman ni Hana ay ang matinding pagnanais na isigaw ang lahat ng baho ng pamilyang ito. Ano ang mas masakit, Hana? Ang yakap ng asawang itinuring kang basura o ang katotohanang kailangan mong matulog sa ilalim ng iisang bubong kasama ang mga taong nagnakaw ng iyong kinabukasan? Naramdaman ni Hana ang bigat ng mga braso ni Marco na pumulupot sa kanyang katawan. Sa halip na init ng pagmamahal, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Kasabay ng pagdikit ng kanilang mga balat ay ang pag-abot sa kanyang pang-amoy ng isang matapang na halimuyak ng matamis na pabango. Isang amoy na hindi kailanman naging kanya. Nanigas ang mga kalamnan ni Hana. Pilit niyang ikinulong sa kanyang lalamunan ang pagnanais na itulak ang lalaking nasa kanyang harapan. Sa halip, gumuhit siya ng isang pilit na ngiti at dahan-dahang humakbang paatras. Ginamit niya ang dahilan ng matinding pagod mula sa trabaho upang makawala sa yakap na puno ng kasinungalingan. Mula sa kinauupuan nito sa gitna ng sala, matalim na tinitigan ni Doña Felicitas si Hana mula ulo hanggang paa. Ang bawat sulyap ng matanda ay tila nang huhusga sa kanyang pagkatao. Tingnan mo nga ang sarili mo, Hana. Masyado mong pinapabayaan ang itsura mo kakatrabaho. Paano naman gaganahan si Marco na umuwi rito kung ganyan ang aabutan niya? Bilang asawa, dapat alam mo kung paano panatilihin ang atensyon ng lalaki. Isang mapait na bikig ang bumara sa lalamunan ni Hana. Parang pinipiga ang kanyang puso habang naiisip kung paano niya isinugal ang sariling kalusugan para lamang manatiling buhay ang kumpanya ng mga santilyan habang ang mga ito ay naghahanap ng butas upang siya ay sisihin. Ang matinding manipulasyon ng kanyang biyenan ay tila laason na ipinapainom sa kanya araw-araw. Ikinuwayom niya ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang damit at marahang yumuko. Tinatanggap ang paninisi na hindi naman dapat sa kanya. "Opo, Mama. Babawi po ako. Pagod lang po talaga ako ngayon." Nang makapasok sa kanyang sariling banyo at masiguro na nakasara ang pintuan, tuluyan ng gumuho ang pagpapanggap ni Hana. Binuksan niya ang selyo ng tubig at hinayaan ang masaganang buhos nito na balutin ang kanyang buong katawan. Kinuha niya ang sabon at mariing kinuskos ang kanyang balat hanggang sa ito ay mamula. Pilit na binubura ang anumang bakas ng lalaking nagtaksil sa kanya. Parang pinupunit ang kanyang kaluluwa sa bawat pagdaan ng kanyang mga kamay sa sariling balat. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng salamin. Ang mga matang nakatitig sa kanya ay hindi na ang mga mata ng isang babaeng umaasa, kundi isang kaluluwang naging yelo sa gitna ng pagkabigo. Marahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kanyang palasingsingan. Ang alahas na dati ay simbolo ng pangako, ay isa na lamang mabigat na kadena ngayon. Inihulog niya ito sa pinakailalim ng kanyang drawer at pinalitan ng isang murang peking singsing, isang tahimik na pagtanggap na ang kanyang kasal ay isa na lamang malaking panlilinlang. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, hindi dalawin ng antok si Hana. Nang lumabas siya ng kwarto upang kumuha ng tubig, naaninag niya ang bulto ng kanyang biyenan sa madilim na bahagi ng pasilyo. May kausap ito sa telepono at ang tinig nito ay mababa, ngunit bakas ang matinding pagkabahala. Narinig ni Hana ang mga salitang naghahanap ng karagdagang pondo para pambayad sa isang taong nagbabanta tungkol sa isang lumang sikreto. Bago pa man siya mapansin, mabilis na bumalik si Hana sa kanyang silid, dala ang isang bagong katanungan na naglalaro sa kanyang isipan. Sino ang taong patuloy na binabayaran ni Doña Felicitas upang manahimik? At anong sikreto ang labis nitong pinoprotektahan? Pagsapit ng umaga, isang kakaibang tagpo ang sumalubong kay Hana sa ibaba.
Ang mga katulong ay abala sa pag-akyat ng mga malalaking maleta patungo sa panauhing silid. Nakatayo sa gitna ng sala si Doña Felicitas. May maaliwalas na mukha na tila naghihintay ng isang maharlikang bisita. Hindi nagtagal, bumukas ang pangunahing pinto at pumasok ang isang bultong pamilyar kay Hana. Nakasuot ang modelo ng isang maluwag na bestida na pilit na itinatago ang umbok ng kanyang sinapupunan. Lumapit si Doña Felicitas at masayang hinawakan ang kamay ng babae bago lumingon kay Hana na nakatayo sa may hagdanan. Hana, dito muna titira si Giselle. Bilang kasosyo natin sa negosyo, kailangan niyang maging malapit sa atin upang mapag-usapan ang mga susunod na hakbang ng kumpanya. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na direktang tumama sa kaluluwa ni Hana. Ang babaeng umasak sa kanyang pamilya ay ngayon ay inanyayahan pa sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ngunit ang mas nagpaalab sa apoy na kanyang kinikimkim ay ang tahimik na pagbaling ni Giselle sa kanya. Habang nakahawak sa braso ni Doña Felicitas, ang modelo ay nagpakawala ng isang mapanuksong na ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Isang nangiting nagpapahiwatig ng tahasang pag-angkin sa teritoryong pagmamay-ari ni Hana. Ang presensya ni Giselle sa loob ng mansyon ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa hangin na nilalanghap ni Hana. Kinaumagahan, natagpuan ni Hana ang sarili na nakatayo sa hamba ng sarili nitong kwarto habang pinagmamasdan ang walang habas na panghihimasok ng modelo. Nakapamaywang si Giselle habang itinuturo ang mga paboritong damit ni Hana na nakasabit sa loob ng malawak na cabinet. Manang, pakilabas na nga ng mga damit na ito at ilipat ninyo sa kabilang kwarto. Kailangan ko ng mas malaking espasyo para sa mga gamit ng baby namin at nahihirapan akong huminga kung masyadong masikip ang aparador. Ang utos na yon ay sinundan ng presensya ni Doña Felicitas na nakangiting pumasok sa silid. Sa halip na sawayin ng panauhin, matalim nitong binalingan si Hana na nakatayo lamang sa gilid. Mabuti pa nga siguro, Hana, na sa guest room ka muna matulog simula ngayon. Kailangan ni Marco ng maayos na pahinga pagkatapos ng trabaho at baka makaabala ka pa sa paglilihi ni Giselle dahil sa dalas mong mag-uwi ng mga papeles mula sa opisina. Intindihin mo na lang, ikaw naman ang walang dinadala sa sinapupunan. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na sapilitang ipinalunok kay Hana. Ang silid kung saan niya inukit ang mga pangarap nila ni Marco bilang mag-asawa ay basta na lamang inagaw sa kanya at siya pa ang pinalalabas na abala. Humigpit ang pagkakahawak ni Hana sa laylayan ng kanyang suot. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Walang anumang pagtutol na lumabas sa kanyang mga labi. Tahimik siyang tumango at pinanood kung paano unti-unting ilabas ang mga bagay na minsang bumuo sa kanyang buhay mula sa silid na iyon. Nang hapong iyon, habang inaayos ni Hana ang kanyang mga naiwang gamit sa maliit at malamig na guest room, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. May dala itong isang mamahaling bag na gawa sa Italy. Inilapag ito sa paanan ng kama bago lumapit sa kanyang asawa. I'm sorry about this, Hon. Alam mo namang masyadong overprotective lang si Mama sa magiging apo niya at makulit din itong si Giselle. Hayaan mo na muna sila. Bawi ako sa'yo. Ang mga salita ni Marco ay balot ng matamis na tono, ngunit walang bahid ng tunay na pagsisisi. Pinagmasdan ni Hana ang mukha ng asawa, hinahanap ang lalaking minahal niya noon, ngunit isang estranghero na lamang ang kanyang nakikita. Tinanggap niya ang bag ng walang emosyon na tila ba ang pambabastos sa kanyang dignidad ay mababayaran ng isang pirasong katad. Nang makalabas si Marco, initsahan lamang niya ng tingin ang bag bago ito itinulak sa madilim na sulok ng silid. Pagsapit ng gabi, ang lamig sa loob ng guest room ay mas lalong naging matingkad. Walang kakampi si Hana sa loob ng malaking palasyong ito hanggang sa marahan na bumukas ang pintuan at iniluwan nito si Manang Rosa. Dala ng matandang mayordoma ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok na umuusok pa. Inilapag ito ni Manang Rosa sa maliit na mesa
at dahan-dahang inabot ang malamig na kamay ni Hana. Wala itong sinabing salita, ngunit ang mga luha na tahimik na umaagos sa mga kulubot nitong pisngi ay sapat na upang iparating ang pighati at awa na hindi nito maisigaw. Mahigpit na pinisil ni Manang Rosa ang kamay ni Hana, isang pag-apuhap na nagbigay ng kakarampot na init sa nanlalamig na puso ng asawang pinagtaksilan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa araw na yon, naramdaman ni Hana na hindi siya nag-iisa, na may isang taong nakakakita sa lalim ng kanyang pagdurusa. Makalipas ang ilang oras, nagising si Hana dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan. Lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig sa kusina. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, napadaan siya sa tapat ng bukas na pintuan ng banyo malapit sa hagdanan. Nakita niya ang anino ni Giselle na nakaharap sa salamin. Ang modelo ay mabilis na lumulunok ng ilang pirasong tableta mula sa isang maliit na bote na walang anumang etiketa o pangalan ng gamot. Kumunot ang noo ni Hana. Bakit iinom ang isang nagbubuntis ng gamot na pilit itinatago sa dilim? Bago pa man lumingon si Giselle, mabilis na nagtago si Hana sa likod ng malaking florera. Bitbit ang isang katanungan na maaring maging susi sa lahat ng kasinungalingan sa bahay na ito. Pabalik sa kanyang kwarto, kailangan niyang dumaan sa tapat ng master bedroom, ang dating silid niya. Ang bawat hakbang niya ay bumagal ng umabot sa kanyang pandinig ang mga pigil na halinghing at pabulong na lambingan na nagmumula sa kabilang banda ng kahoy na pintuan. Ang tinig ni Marco at ang malanding pagtugon ni Giselle ay tila mga asidong ibinubuhos sa bukas na sugat ni Hana. Kusang napapikit si Hana. Ramdam niya ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura at ang pagkirot ng kanyang dibdib na tila tinutusok ng libu-libong karayom. Subalit sa halip na umiyak, idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang sariling refleksyon sa salamin ng pasilyo. Wala nang bakas ng luha roon, tanging ang matigas at malamig na determinasyon na tapusin ang laro na sila mismo ang nag-umpisa. Ang madiin na pagsara ng mabigat na pintuan ng kwarto mula sa loob ay nag-iwan ng isang matinding alingawngaw sa pasilyo. Pilit na itinataboy si Hana sa labas ng sarili nitong buhay. Ang hapagkainan ng mga santilyan tuwing araw ng linggo ay naging isang malawak na entablado kung saan si Hana ay pinilit gumanap bilang pinakaabang manunood sa kanyang sariling pagkasira. Ang mahabang mesa na puno ng mga mamahaling putahe ay hindi nagbigay ng anumang gutom sa kanya, kundi isang matinding pag-ikot ng sikmura habang pinagmamasdan ang tahasang pambabastos sa kanyang posisyon bilang asawa. Nakaupo si Doña Felicitas sa kabisera. Ang muka ay maaliwalas, habang maingat na inilalagay ang pinakamalambot na bahagi ng inihaw na karne sa plato ni Giselle. Kailangan mong kumain ng marami, Giselle, dahil ang tagapagmana ng dugong santilan ay nangangailangan ng pinakamagandang nutrisyon upang lumaking matalino at malakas. Wika ng matanda na may kasamang malagkit na ngiti kay Marco na sumang-ayon naman ng may pagmamalaki. Habang nag-uusap ang tatlo, na tila ba walang ibang tao sa silid, pilit na itinuon ni Hana ang kanyang pansin sa isang makapal na folder ng mga financial report na kailangan niyang pag-aralan para sa board meeting kinabukasan. Nakapatong ito sa maliit na espasyo sa gilid ng kanyang plato. Sa isang iglap, sinadya ni Giselle na abutin ang platito ng asin sa kabilang dulo, ngunit ang braso ng modelo ay mariing tumama sa mataas na baso ng katas ng ubas. Ang madilim at malagkit na likido ay mabilis na gumapang sa ibabaw ng makinis na mesa. Walang awang binalot at nilunod ang mga mahahalagang pahina ng dokumentong pinagpuyatan ni Hana. "Oh my God, I'm so sorry, Hana. Hindi ko sinasadya. Ang likot kasi ng baby, kaya bigla akong nawalan ng balanse." Malambing ngunit may taglay na lason na paghingi ng paumanhin ni Giselle habang bahagyang tinatakpan ng kanyang bibig. Sa halip na tulungan siya, bumalatay ang inis sa mukha ni Marco
at matalim na tiningnan ang kanyang asawa. Bakit ba kasi nagkakalat ka ng mga papeles dito sa hapagkainan, Hana? Alam mo namang buntis at sensitibo si Giselle. Kaunting intindi naman sana. Pangaral ng lalaking minsang nangako sa harap ng altar na ipagtatanggol siya sa anumang laban. Isang malamig na bato ang tila bumara sa lalamunan ni Hana. Ang matinding pang-iinsulto ay sumaksak sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya pinayagan ang sarili na maglabas ng kahit isang hikbi. Tahimik siyang kumuha ng makapal na pamunas at dahan-dahang sinipsip ang basa sa mga nasirang pahina. Habang dinadampian ng papel, nahagip ng kanyang paningin ang kumupas na sulat kamay ng kanyang pumanaw na ama na nagsilbing huling pahina ng kontrata. Nanginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot o pait, kundi dahil sa isang tahimik at nag-aapoy na panunumpa sa kanyang kaluluwa na hindi niya isusuko ang pamana ng kanyang ama sa mga taong walang ibang alam kundi mang-agaw at manira. Nang makapasok siya sa malamig na guest room pagkatapos ng hapunan, ang pag-ilaw ng screen ng kanyang telepono ang tanging nagbigay ng kulay sa madilim niyang mundo. Ang pagbasa niya sa pangalan ni Gabriel sa screen ay nagdulot ng isang kakaibang ginhawa sa kanyang naninikip na dibdib. Pagsagot niya, ang malalim at kalmadong boses ng abogado ay tila isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang giniginaw na pagkatao. Ana, may nakuha akong trail sa mga bank records ni Marco, panimula ni Gabriel, at ang bawat salita nito ay nagtataglay ng sigla ng pag-asa. May malalaking halaga ng pera na palihim niyang ipinapadala buwan-buwan, hindi sa account ni Giselle, kundi sa isang hindi kilalang ampunan sa isang liblib na probinsya sa norte. Kumunot ang noo ni Hana sa natuklasang misteryo. Bakit magpapadala ng malaking pondo ang isang makasariling tulad ni Marco sa isang ampunan, maliban na lamang kung meron itong itinatagong mas malaking sikreto na nag-uugnay sa kanya roon? Bago pa man ganap na maproseso ni Hana ang impormasyon, nag-iwan ng isang pangako si Gabriel na siya ang aalam sa likod ng misteryong ito at pinaalalahanan siyang huwag kalimutang magpahinga dahil may nag-aalala para sa kanya. Ang mga simpleng salitang iyon ay naging sandigan ng kanyang lakas. Kinaumagahan, pagbaba niya sa sala, nakahanda na ang panibagong bitag. Inilapag ni Doña Felicitas sa harapan niya ang isang tseke. Kailangan mong pirmahan ito, Hana. 5 milyong piso para sa isang open fund investment ng kumpanya para lumago ang pera bago pa lumabas ang apo ko. Alam ni Hana, mula sa mga nakita niyang palitan ng mensahe sa telepono ni Marco, na ang pera ay ibabayad bilang paunang hulog sa isang mamahaling villa para kay Giselle sa Alabang. Hawak ni Hana ang mamahaling bulb. Ang matalas na dulo nito ay nanatiling nakadiin at nag-iiwan ng maliit na tuldok ng tinta sa ibabaw ng tseke habang ang kanyang isip ay naglalayag sa manipis na linya sa pagitan ng paghihimagsik at ng mapait na pagpapatuloy ng kanyang pagpapanggap. Sa kalaliman ng gabi, tanging ang maputlang liwanag mula sa monitor ng computer ang nagbibigay ng anino sa pagod na mukha ni Hana. Nasa loob siya ng kanyang opisina, nakatitig sa tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Nagawa niyang ipagpaliban ang pagpirma rito kaninang umaga sa pamamagitan ng pagdadahilan na may kailangang ayusin sa bank system at kailangang hintayin ang pagbubukas ng bangko kinabukasan. Ngunit alam niyang pansamantala lamang ang palusot na yon. Ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan at ang walang katapusang pagpapanggap ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang dibdib. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at ibinaon ang mukha sa kanyang mga palad. Walang anumang tinig ng paghikbi ang nakawala sa kanyang mga labi. Tanging ang sunod-sunod na pagbagsak ng maiinit na luha na matagal na niyang pinipigilan. Ang kanyang mga balikat ay marahang umaangat at bumabagsak sa bawat paghigop niya ng hangin. Isang tahimik na pag-amin ng kanyang matinding kapaguran at kalungkutan sa isang mundong pinagkaitan siya ng pagmamahal.
Naramdaman na lamang niya ang pagbabago ng hangin sa loob ng silid kasabay ng paglapit ng isang pamilyar na presensya. Nang iangat ni Hana ang kanyang paningin mula sa kanyang mga palad, nakita niya si Gabriel na nakatayo malapit sa kanyang mesa. May hawak itong isang baso ng mainit na gatas na naglalabas ng manipis na usok at isang makapal na itim na jacket na nakasampay sa kanyang braso. Dahan-dahang inilapag ng lalaki ang baso sa tabi ng tseke. Walang atubiling umikot si Gabriel sa likuran ni Hana at maingat na ipinatong ang makapal na jacket sa mga nanginginig na balikat ng babae. Hindi niya hinawakan ang balat ni Hana, isang distansyang pinanatili niya upang ipakita ang matinding paggalang, subalit ang init na nagmula sa kanyang damit ay mabilis na yumakap sa nanlalamig na katawan ng asawang pinagtaksilan. Umikot si Gabriel at naupo sa upuan sa harap ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Hana na basang-basa ng luha. Umiyak ka lang, Hana. Ilabas mo lahat ng bigat na dala mo at ako ang magbabantay sa'yo. Malumanay, ngunit punong-puno ng kasiguraduhan na wika ng abogado. Sumandal si Hana sa sandalan ng kanyang upuan. Isiniksik ang sarili sa loob ng makapal na jacket na amoy kape at malinis na ulan. Ang kanyang mabilis na paghinga ay unti-unting kumalma, sumasabay sa tahimik na pag-unawa ng lalaking nasa kanyang harapan. Sa mga oras na yon, hindi siya isang makina ng negosyo na kailangang magsalba ng pamilya o isang asawang walang silbi na pinapalaya sa sariling kwarto. Siya ay isang babaeng pinapahalagahan ng walang hinihinging kapalit. Mula sa kinauupuan ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagtagal sa panginginig ng manipis na balikat ni Hana. May isang matinding pagnanais na bumangon at ikulong ang babae sa kanyang mga bisig upang protektahan ito sa lahat ng kasamaan ng mundo. Ngunit pinili niyang itago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ibinabaon ang sariling mga kuko sa kanyang palad upang labanan ang sariling damdamin dahil alam niyang ang pinakamagandang pag-ibig na maibibigay niya sa babaeng ito ngayon ay ang pagiging isang matibay at ligtas na sandigan. Ang payapang sandali ay pansamantalang naputol nang biglang umilaw ang screen ng telepono ni Gabriel na nakapatong sa mesa. Isang mensahe mula sa hindi rehistradong numero ang lumitaw. Isang tahimik, ngunit malinaw na babala na lumayo siya sa pamilya Santillan kung nais niyang manatiling ligtas. Tahimik itong binasa ni Gabriel nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, maingat niyang ibinaligtad ang telepono upang hindi mapansin ni Hana na ayaw niyang madamay sa bigat ng banta at mga lihim na unti-unting lumalapit sa kanila. Ang kanyang panga ay tumigas sa isang matibay na desisyon na walang anumang pananakot o pera ang makakapagpalayo sa kanya sa babaeng determinadong bumangon mula sa sariling abo. Nang sumikat ang araw, bumalik si Hana sa mansyon ng mga Santillan, taglay ang panibagong tapang na hinugot niya mula sa maikling pahinga kagabi. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanyang personal na opisina sa loob ng bahay upang itago ang ilang mahahalagang dokumento ng kanyang ama at kunin ang kanyang laptop. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang malamig na kilabot ang mabilis na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang batok. Ang mga drawer ng kanyang mesa ay nakabukas at ang mga dokumento ng kumpanya ay nagkalat sa sahig tulad ng mga basurang walang halaga. At sa madilim na sulok ng silid, ang makapal na pintal na bakal ng kanyang personal na kahadiyero ay sa pilitang nasira. Ang pinto nito ay nakangangang naghihintay sa kanya. Naiwan na lamang ang isang madilim at walang laman na espasyo sa loob nito. Ang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana ay tila humaplos sa namumutlang mukha ni Hana habang nakatitig siya sa wasak na kahadiyero. Wala na ang mga lumang kontrata at ang huling kopya ng testamento ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, ang mabigat na pintuan ng opisina ay dahan-dahang itinulak mula sa labas.
Nakatayo roon si Doña Felicitas. Ang tindig nito ay tuwid at ang mukha ay hindi kakikitaan ng anumang pagkagulat, kundi isang nakapangingilabot na pagkamuhi. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang asawa ng kanyang anak, na tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Huwag mo nang hanapin ang mga basurang papeles na yon, Hana. Ano ba ang pilit mong kinakalkal sa nakaraan? Matalim at puno ng lason ang bawat salitang binitawan ni Doña Felicitas. Lumapit ito at pilit na idinuro ang kanyang nanginginig na daliri sa direksyon ni Hana. Kung hindi dahil sa asawa ko, pulubi ka na sa kalsada nung mamatay ang walang silbi mong ama. Ganyan ka ba magbayad ng utang na loob sa pamilyang nagpakain, nagbihis, at nagbigay ng dangal sa'yo? Wala kang kwentang manugang, walang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalas na latigo na sunod-sunod na humagupit sa kaluluwa ni Hana. Ang nakakalasong konsepto ng utang na loob ay isang mabigat na tanikala na matagal nang ipinulupot ng matanda sa kanyang leeg. Bumalik sa kanyang alaala ang mga araw ng kanyang pagluluksa, kung saan ang pamilya Santillan ay nagpakita ng huwad na awa upang kupkupin siya. Naramdaman ni Hana ang mabilis na pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib. Ang mga luha ng pagkakasala ay nagbadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, muntik na siyang maniwala na siya nga ang masama, na wala siyang karapatang magreklamo dahil utang niya ang kanyang buhay sa mga taong sumisira sa kanya ngayon. Nakayuko siyang lumabas ng silid, bitbit ang isang pusong halos sumuko na sa laban. Upang takasan ang nakapapasong hangin ng mansyon, nakipagkita si Hana kay Gabriel sa isang tagong hardin malayo sa sentro ng lungsod. Nakaupo sila sa isang lumang sementadong upuan sa ilalim ng malagong puno ng mangga. Ang hangin doon ay sariwa at walang bahid ng kasinungalingan ng mga santilan. Maingat na inilabas ni Gabriel mula sa kanyang bag ang isang kupas at naninilaw na folder na naglalaman ng mga personal na tala ng kanyang yumaong ama, si Attorney Ruben. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng awa at pag-aalala habang inilalapit ang dokumento sa nanginginig na mga kamay ni Hana. Hana, hindi ka iniligtas ng mga Santillan. Malumanay, ngunit mariing paliwanag ni Gabriel habang tinititigan ang mga matang puno ng katanungan ng babae. Ninakaw nila ang buhay mo at ng ama mo. Ang mga dokumentong yan ay nagpapatunay na si Doña Felicitas ang lihim na nagpeke ng mga papeles sa utang ng tatay mo noong nabubuhay pa siya. Sila ang nagtulak sa kanya sa matinding stress na naging sanhi ng kanyang fatal heart attack. Hindi utang na loob ang dapat mong maramdaman, Hana. Sila ang may malaking utang na dugo sa pamilya mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Hana. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay naglalaman ng mga ebidensya ng malupit na panlilinlang na kumitil sa buhay ng nag-iisang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Ang mga luha ng kahinaan na kanina ay nagbabadyang tumulo, ay mabilis na natuyo, napalitan ng isang malamig at nag-aapoy na puot na gumapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ang matagal ng tanikala ng utang na loob na pumipigil sa kanyang paghihimagsik ay tuluyan ng nawasak. Napatingin siya kay Gabriel, hindi na bilang isang biktimang naghahanap ng kakampi, kundi bilang isang babaeng handang sunugin ang imperyo ng mga taong umabuso sa kanya. Walang sinabing salita si Gabriel, ngunit ang dahan-dahang pagpatong ng mainit nitong kamay sa ibabaw ng nalamig na mga daliri ni Hana ay nagbigay ng isang tahimik na pangako na sabay nilang haharapin ang paparating na bagyo. Nang makabalik si Hana sa mansyon, dumaan siya sa maliit na altar sa gilid ng pasilyo kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang ama. Sa harap ng litrato ay may nakatirik na mga patay na insenso na kinagawian ng ilagay ng kanyang biyenan bilang bahagi ng mapagpanggap na pagluluksa nito. Walang pag-aalinlangan, inalis ni Hana ang mga tuod ng insenso at itinapon ito sa basurahan.
Pinalitan niya ito ng sariwang mga bulaklak ng sampagita na palaging paborito ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang halimuyak ng bulaklak ay nagdala ng panandaliang kapayapaan sa kanyang magulong isipan, isang tahimik na panunumpa na ang hustisya ay malapit ng makamit. Bago siya bumalik sa kanyang malamig na kwarto, dumaan si Hana sa aklatan ng mansyon upang kumuha ng isang libro. Sa paglakad niya malapit sa mesa ni Marco, nahagip ng kanyang paningin ang isang nilamukot na papel na tila sinadyang itapon, ngunit hindi pumasok sa loob ng basurahan. Maingat niya itong pinulot at dahan-dahang binuklat. Isa itong kumpidensyal na resulta ng pagsusuri mula sa isang sikat na klinika na nagdedetalye ng fetal screening para sa sanggol sa sinapupunan ni Giselle. Nanlaki ang mga mata ni Hana nang mapansin niya ang pangkat ng dugo na nakatala para sa bata. Isang pambihirang uri na imposibleng magmula sa lahi ng mga santilyan o maging sa modelo. Bago pa man niya ganap na maitago ang papel sa kanyang bulsa, ang pag-ikot ng seradura sa pinto ay naghudyat ng pagpasok ng isang tao. Pumasok si Giselle, suot ang isang manipis at mamahaling damit pantulog na lalong nagpapalitaw sa hugis ng kanyang pagbubuntis. May nakapaskil na mapanukso at tagumpay na ngiti sa mga labi ng modelo habang naglalakad palapit sa kinaroroonan ni Hana. Excited na si Marco na ipangalan sa kanya ang kumpanya kapag lumabas na ang anak namin. Hana, siguro panahon na para mag-empake ka ng tuluyan bago ka patuluyang palayasin ng asawa ko. Hindi sumagot si Hana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tahimik at matalim habang pinagmamasdan ang kilos ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang huling imahe na tumatak sa isipan ni Hana bago niya lisanin ang silid ay ang dahan-dahan at mapagmataas na paghaplos ng kamay ni Giselle sa ibabaw ng kanyang malaking tiyan. Ang lukot na papel na naglalaman ng pambihirang pangkat ng dugo ng sanggol ay naging isang malamig na susi na nagbukas sa pinakamadilim na silid ng mga kasinungalingan sa mansyon ng mga santilyan. Sa isang tagong kapehan na malayo sa mapanuring mata ng matataas na lipunan, inilatag ni Gabriel sa harap ni Hana ang mga nakalap nitong impormasyon mula sa isang pribadong investigador. Ang klinika sa Makati kung saan palihim na nagpapatingin si Giselle ay kilalang kanlungan ng mga sikreto ng matataas na opisyal at politiko. Mula sa masinsinang pagbabantay, natuklasan ni Gabriel na bago pa man pumasok sa buhay ni Marco ang modelo, madalas itong nakikitang kasama ng isang makapangyarihan ngunit pamilyadong politiko, si Mayor Vergara. Ang kaisipan na ang bata sa sinapupunan ni Giselle ay hindi nagtataglay ng dugong santilyan ay nagdulot ng isang nakapanlulumong katahimikan sa pagitan ni Hana at Gabriel. Isang katahimikan na unti-unting napuno ng mga katanungan kung bakit bigla na lamang pinutol ng alkalde ang lahat ng ugnayan nito sa modelo 5 buwan na ang nakalilipas. Upang mabuo ang sandata, nadudurog sa kahibangan ng kanyang biyenan at asawa. Alam ni Hana na kailangan niya ng hindi mapapasubali ang ebidensya. Nang hapong iyon, dinala niya ang isa sa mga natitirang gintong pulseras na regalo ng kanyang ama sa isang malapit na sanglaan. Ang malamig na pagdampi ng pera sa kanyang palad ay nagbigay ng kurot sa kanyang puso. Ngunit ginamit niya ang halagang ito upang bayaran ang isang attendant sa mamahaling spa na madalas bisitahin ni Giselle. Sa pamamagitan ng lihim na kasunduan, matagumpay na naiabot sa kanya ng attendant ang isang maliit na selyadong plastik na naglalaman ng ilang hibla ng buhok at mga pinutol na kuko ng modelo mula sa ginawa nitong pagpapaganda. Mahigpit na ikinuyom ni Hana ang kanyang kamay sa paligid ng plastik. Ramdam ang mabilis na pag-alon ng kanyang dibdib dahil sa pinaghalong kaba at pag-asa na papalapit na siya sa paglia. Pag-uwi niya sa mansyon, sinamantala ni Hana ang pagkakataon na walang tao sa itaas upang pumasok sa master bedroom. Ang silid na dating saksi sa kanyang mga pangarap na ngayon ay naging pugad ng pagtataksil. Lumapit siya sa gilid ng malapad na kama
at pinagmasdan ang unan na ginagamit ni Marco. Mula roon, maingat niyang pinulot ang ilang hibla ng buhok ng kanyang asawa. Sa mga nakalipas na taon, ang simpleng pagkakita sa mga naiwang buhok nito sa unan ay nagdudulot sa kanya ng pagmamahal at pagnanais na alagaan ito. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa mga hiblang nasa kanyang palad, isang matinding pandidiri ang gumapang sa kanyang balat. Wala na ang selos, wala na ang sakit ng pagkaulila. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na katotohanan na ang lalaking minahal niya ng lubos ay isa na lamang naaagnas na nakaraan. Ang kanyang pag-ibig para kay Marco ay tuluyan ng pumanaw. Inilibing ng mismong mga kamay ng lalaki. Dali-dali niyang isinilid ang mga nakuhang ebidensya sa loob ng isang makapal na brown na sobre. Inihahanda ang sarili na ipadala ito sa isang kilalang laboratorio upang isagawa ang pinakamahalagang pagsusuri ng DNA. Habang pinapasada niya ang kanyang daliri sa dulo ng sobre upang tuluyan itong isara, naramdaman niya ang biglaang pagbabago ng hangin sa kanyang likuran kasabay ng paglapit ng isang malaking bulto. Bago pa man niya maitago ang sobre sa loob ng kanyang bag, isang mabilis na kamay ang humawis sa hangin at buong higpit na inagaw ito mula sa kanyang pagkakahawak. Ang puwersa ng pagkuha ay nagdulot ng banayad na pagkapunit sa gilid ng makapal na papel. Paglingon ni Hana, bumungad sa kanya ang madilim at nagdududang mukha ni Marco. Ang mga mata nito ay nakatitig sa hawak na sobre, habang ang panga ay matigas na nagtatanong kung ano ang pilit na itinatago ng kanyang asawa. Mabilis na bumalik ang tibok ng puso ni Hana sa isang hindi makontrol na bilis, ngunit pinilit niyang patigasin ang kanyang panga at kalmahin ang paggalaw ng kanyang mga mata. Ang bawat segundo na nakatingin si Marco sa hawak nitong makapal na brown na sobre ay tila isang mahabang oras ng pagpapahirap. Bago pa man tuluyang matuklasan ng asawa ang nilalaman nito, gumuhit si Hana ng isang maliit at mapanuksong mapamngiti sa kanyang mga labi. Isang maskara ng kawalang pake na perpektong nagtago sa kumukulong kaba sa kanyang dibdib. Mga tela iyan, Marco. Ipadadala ko sana sa sastre para gawing gown na isusuot ko sa anibersaryo ng kumpanya natin sa susunod na linggo. Malamig at kalmadong sagot ni Hana habang ang kanyang kanang kamay na naglalaman ng tunay na mga ebidensya na maingat niyang naihiwalay ay mariing nakatago sa loob ng mahabang manggas ng kanyang blusa. Kumunot ang noo ni Marco. Hindi agad nagpadala sa paliwanag ng asawa. Marahas niyang pinunit ang itaas na bahagi ng sobre at ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng maliit na mesa sa pasilyo. Lumabas ang ilang pirasong mamahaling telang seda na sadyang inihanda ni Hana bilang panlinlang. Nang makita ang mga telang ito, unti-unting nawala ang pagdududa sa mukha ng lalaki. Subalit mabilis itong napalitan ng isang mapang insultong ngiti. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon at pera sa pag-aayos, Hana. Kahit anong mamahaling tela ang isuot mo, hindi na mababago ang katotohanan na mas kapansin-pansin ang tagapagmana na dinadala ni Giselle. Tanggapin mo na lang ang posisyon mo sa gilid at baka sakaling mapagbigyan pa kita. Mapanlait na wika ni Marco bago walang ingat na itinapon ang mga tela sa sahig at naglakad palayo. Pabalik sa silid kung saan naghihintay ang kanyang kinakasama. Naiwang nakatayo si Hana sa gitna ng pasilyo. Ang malamig na hangin mula sa bentilasyon ay tila humahaplos sa nanginginig niyang mga tuhod. Nang masigurong nakasara na ang pinto ni Marco, mabilis niyang nilisan ang mansyon at nagtungo sa isang lumang aklatan malapit sa universidad na palaging inuupahan ni Gabriel para sa kanilang mga patagong pagkikita. Nang makarating doon, ibinigay niya sa abogado ang tunay na maliit na plastik na naglalaman ng mga hibla ng buhok at kuko. Sa sandaling abutin ni Gabriel ang ebidensya, ang kanyang mainit at malalapad na daliri ay mahigpit na dumampi sa nanginginig na kamay ni Hana. Ang tagal ng kanilang pagkakadikit ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng oras. Wala sa kanila ang nagtangkang bumitaw agad.
Sa bawat segundo ng pagpapanatili ng hawak na yon, isang mainit na alon ng seguridad at pangangalaga ang dumaloy mula kay Gabriel patungo sa pagod na kaluluwa ni Hana. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang paningin, pinagmamasdan ng namumulang balat ng babae dahil sa matinding stress bago muling nag-angat ng tingin upang salubungin ang mga mata nito na puno ng tapang. May isang tahimik na pagmamalaki na nakalarawan sa mukha ng abogado. Isang pag-unawa sa matinding laban na patuloy na pinagdadaanan ng babaeng dahan-dahan niyang minamahal nang walang hinihinging kapalit. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at mag-arbong pader ng mansyon ng mga Santillan, isang mainit na pagtatalo ang nagsisimulang sumira sa huwad na kapayapaan ni Marco at Giselle. Matalim ang boses ng modelo habang naglalakad, pabalik-balik sa harap ng salamin. Hinihingi ang isang bagong modelo ng sports car bilang karagdagang premyo sa pagdadala ng pinapangarap na apo ng pamilya. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama. Pinipisang mariin ang kanyang sentido dahil sa sunod-sunod na pagkansela ng mga malalaking kliyente ng kumpanya. Hindi niya maibigay ang luho ng kinakasama sa dahilang ang mga pondo ay unti-unting nauubos sa hindi maipaliwanag na dahilan, lalo na't biglang na-freeze ang isang malaking utang sa bangko na matagal na nilang inaasahan. Sa gitna ng lumalalim na gabi, pinatawag ni Doña Felicitas ang buong sambahayan sa malawak na sala. Nakasuot ang matanda ng isang eleganteng damit na pambahay at nakaupo sa kanyang paboritong silyon na tila isang reyna na naghahanda para sa isang malaking pagdiriwang. Nang makumpleto ang lahat, kabilang na si Hana na tahimik na nakatayo sa pinakagilid, malakas at may awtoridad na nagsalita si Doña Felicitas. Sa anibersaryo ng kumpanya natin sa susunod na linggo, opisyal kong idedeklara ang paglilipat ng 70% ng aking shares sa pangalan ng batang nasa sinapupunan ni Giselle. Panahon na para magkaroon ng tunay na direksyon ang ating pamana. Ang pahayag na yon ay sinundan ng isang mahabang katahimikan. Ang mabigat at inukit na kahoy na naglalaman ng burador ng dokumento ng paglilipat yaman ay mahinahong inilapag ni Doña Felicitas sa ibabaw ng makinis na mesang salamin. Pinagmasdan ni Hana ang piraso ng papel na sumisimbolo sa huling hakbang ng pagnanakaw sa buhay ng kanyang pamilya. Ang paglapag nito ay tila isang malakas na sampal sa hangin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, naitanong ni Hana sa sarili kung handa na ba siyang sunugin ang entablado na inihanda nila para sa kanya. Ang bawat pintig ng puso ni Hana ay tila tumigil sa sandaling inilapag ni Gabriel ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Ang paligid ay nababalot ng isang malalim at kumpidensyal na katahimikan. Tanging ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame ang nagbibigay ng kaunting lamig sa loob ng silid. Dahan-dahang binuksan ni Hana ang sobre, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig tulad ng dati. Sa halip, ang mga ito ay matigas at malamig na tila gawa sa marmol. Nang tumambad sa kanya ang huling pahina ng dokumento, ang numero na nakasulat sa ibaba ng probability of paternity ay malinaw at hindi mapapasubalian. 0.00%. Walang anumang pagsigaw o malakas na paghikbi ang kumawala sa mga labi ni Hana. Sa halip, isang maliit at nakapangingilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Ang bawat luhang inialay niya sa loob ng 10 taon ay tila naglaho, napalitan ng isang mapait na kalinawan. Kasunod nito ay ang ulat ng audit na nagpapatunay sa sunod-sunod na pagnanakaw ni Marco mula sa kumpanya upang tustusan ang kanyang mga bisyo at ang itinatagong buhay sa labas. Ibinaba ni Hana ang papel at tumingin sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya roon ang isang matinding habag, ngunit mabilis niya itong tinalikuran. Ang kanyang puso ay ganap na naging yelo, handang harapin ang anumang apoy na ibabato ng pamilyang sumira sa kanya.
Natapos na ang oras ng pagtatago. Hana, hawak na natin ang lahat ng alas. Pero kailangan mong maging maingat dahil habang papalapit ang anibersaryo, mas magiging mapanganib ang mga santilyan. Babala ni Gabriel habang ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalala. Tumango lamang si Hana, ang kanyang paningin ay nakatuon sa kawalan. Tila binubuo na sa kanyang isipan ang bawat hakbang ng kanyang huling pag-atake. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang utos na tila ba isa lamang siyang alila na walang karapatang tumanggi. Nakaupo si Doña Felicitas sa gitna ng sala, hawak ang listahan ng mga panauhin para sa paparating na anibersaryo ng kumpanya. Gusto kong ikaw ang personal na mag-asikaso ng bawat detalye ng dekorasyon at pagkain. Make it grand, Hana. Ito ang gabi ng aking apo at ayaw kong magmukhang matipid ang pamilya Santillan. At huwag kang mag-abalang bumili ng bagong damit. Sutin mo na lang ang lumang asul na damit mo noong nakaraang taon. Para naman hindi ka masyadong mapansin sa tabi ni Giselle. Pang-uuyam ng matanda habang hindi man lamang tinitingnan ang manugang. Opo, Mama. Masusunod po ang lahat. Maikli at masunuring sagot ni Hana. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng galit. Isang katangiang nagdulot ng panandaliang pagkalito sa mukha ni Doña Felicitas. Ngunit mabilis din itong napalitan ng mapagmataas na kumpiyansa. Hindi alam ng matanda na ang pagsunod na ito ni Hana ay ang katahimikan bago ang isang mapanira at malakas na unos. Nang makabalik sa guest room, tumayo si Hana sa harap ng malaking salamin. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang toy sun na kulay matingkad na pula. Isang kulay na palaging pinagbabawal ni Marco dahil sa pagsasabing mukha siyang murang babae kapag gamit iito. Marahan niyang idiniin ang lipstick sa kanyang mga labi. Ang bawat pagpahid ay tila isang pagbawi ng kanyang sariling kapangyarihan. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang babaeng api, wala na ang asawang sunod-sunuran. Ang pulang kulay sa kanyang mga labi ay tila dugo ng isang mandirigma na handang pumatay ng anumang hadlang sa kanyang hustisya. Samantala, sa labas ng gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Gabriel, ang kadiliman ng gabi ay tila may itinatagong panganib. Habang naglalakad ang abogado, patungo sa kanyang sasakyan, bit-bit ang bag na naglalaman ng mga orihinal na dokumento. Ilang anino ang mabilis na lumitaw mula sa madilim na sulok ng eskinita. Ang mga estrangherong ito ay nakasuot ng itim na takip sa mukha at ang bawat hakbang nila ay puno ng masamang intensyon. Bago pa man makasakay si Gabriel, hinarang siya ng dalawang lalaki habang ang isa ay mabilis na humablot sa kanyang braso. Nagkaroon ng isang matinding pakikipagbuno sa gitna ng semento. Walang anumang salita ang namutawi sa mga salarin. Tanging ang mabibigat na paghinga at ang tunog ng pagtama ng mga kamao sa katawan ni Gabriel ang maririnig sa paligid. Kahit na nahihirapan at nasasaktan, hindi binitawan ni Gabriel ang kanyang bag. Mariin niyang niyakap ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan ang huling pag-asa ni Hana sa gitna ng ulan ng mga suntok at sipa. Nang marinig ang malakas na pagtakbo ng mga gwardiya mula sa malayo, mabilis na tumakas ang mga anino patungo sa kailaliman ng gabi. Naiwang nakahandusay si Gabriel sa malamig at madilim na sahig ng parking lot. Ang kanyang mukha ay puno ng gasgas at ang kanyang barong ay nadumihan ng alikabok at bahid ng pula. Sa kabila ng matinding kirot na nararamdaman ng kanyang buong katawan, pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata at tingnan ang bag na hawak pa rin niya. Ang bawat paghugot niya ng hangin ay tila isang pag-aray sa sakit, habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagiging malabo. Sa gitna ng kanyang papalayong ulirat, ang tanging pangalang lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi ay ang pangalan ng babaeng kailanman ay hindi niya magagawang iwan sa gitna ng laban. Hana. Ang bawat hakbang ni Hana patungo sa madilim na pasilyo ng parking lot ay punong-puno ng kaba.
na tila ang bawat pagdaan ng hangin sa kanyang balat ay isang babala ng panganib. Nang maaninag niya ang bulto ng isang lalaking nakahandusay sa tabi ng isang itim na sasakyan, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Mabilis siyang tumakbo patungo rito. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina habang lumuluhod sa magaspang na semento. Doon, sa gitna ng malamig na dilim, ay natagpuan niya si Gabriel na puno ng galos ang mukha at may bahid ng pula ang suot na barong. Ang puso ni Hana ay parang pinipiga sa sakit habang tinitingnan ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Marahang idinilat ni Gabriel ang kanyang mga mata at sa kabila ng hirap sa paghinga, pilit siyang ngumiti nang makita ang mukha ni Hana. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakayakap ng mahigpit sa bag na naglalaman ng mga dokumento na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ligtas ang alas natin, Hana. Ang paos at nahihirapang bulong ni Gabriel. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang hapdi, ngunit ang kislap ng katapatan sa kanyang mga mata ay hindi natinag. Hindi napigilan ni Hana ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang bawat butil ng tubig na bumabagsak sa kanyang pisngi ay nagsisilbing saksi sa isang pasasalamat at paghanga na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Dinala ni Hana si Gabriel sa isang ligtas na apartment, malayo sa mapanuring mata ng mga santilyan. Sa loob ng maliit na silid na iyon, ang amoy ng gamot at malinis na linen ay naging saksi sa isang sandaling punong-puno ng malalim na emosyon. Gamit ang isang malambot na bulak na may alkohol, dahan-dahang nilinis ni Hana ang mga sugat sa mukha ng abogado. Ang bawat dampi ng kanyang kamay ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang saktan pa, lalo ang lalaking nagsakripisyo para sa kanya. Ang init ng kanilang mga hininga na nagtatagpo sa gitna ng katahimikan ay lumikha ng isang kakaibang enerhiya. Isang paglalapit na hindi nangangailangan ng anumang malalaswang kilos, kundi isang koneksyon ng dalawang kaluluwang nagkakaintindihan sa gitna ng sakit. Tumingala si Gabriel at hinuli ang mga mata ni Hana. Hinawakan niya ang kamay ng babae na abala sa paglilinis ng kanyang sugat, isang pagpigil na nagdulot ng paghinto ng oras para sa kanilang dalawa. Hana, kahit anong mangyari bukas, tandaan mo na hindi ka mag-isa. Ipaglalaban kita hanggang sa huling hininga ko. Ang seryoso at malambing na pangako ni Gabriel. Ang pagtitig ng abogado ay tila isang yakap na nagbibigay ng kapayapaan sa balisang puso ni Hana. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman ni Hana ay iunti-unting napalitan ng isang pag-asa na marahil pagkatapos ng lahat ng paghihirap na ito ay mayroon pa ring puwang para sa isang tunay na pag-ibig na marunong rumespeto at magpahalaga. Habang ang dalawa ay nagbabahagi ng isang tahimik na sandali ng pag-unawa, sa loob naman ng mansyon ng mga Santillan ay nagpapatuloy ang mapagpanggap na karangyaan. Nakasuot ng isang manipis na sutla si Giselle habang nakasandal sa dibdib ni Marco. Kapwa may hawak na baso ng mamahaling alak. Ang kanilang mga tawa ay tila isang pangungutya sa bawat sakripisyong ginawa ni Hana para sa kumpanya. Inaasahan na nila ang kanilang ganap na tagumpay sa susunod na araw. Ang araw na tuluyan nilang sisipain si Hana palabas ng kanilang buhay. Hindi nila alam na ang bawat paglagok nila ng alak ay tila isang pagdiriwang para sa sarili nilang pagkagunaw. Dahil ang babaeng itinuring nilang basura ay handa na para sa kanyang huling paghihiganti. Sumikat ang araw ng anibersaryo nang may kasamang kakaibang lamig. Sa loob ng guest room, nakatayo si Hana sa harap ng salamin, nakasuot ng isang damit na kulay pula na tila nag-aapoy sa gitna ng maputlang silid. Ang bawat detalye ng kanyang ayos ay perpekto, mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang sapatos na may matatalas na takong. Wala na ang bakas ng pagod at lumbay sa kanyang mukha. Ang tanging nananatili ay ang isang matibay na determinasyon na tapusin na ang lahat.
Nang dahan-dahan siyang bumaba sa malawak na hagdanan ng mansyon, ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang sapatos sa ibabaw ng marmol ay tila isang hudyat ng paparating na paghuhukom. Napatigil ang usapan ni Marco at Doña Felicitas sa ibaba ng masilayan nila ang pagbaba ni Hana. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at paghanga na may halong inis dahil ang babaeng nasa harap nila ngayon ay tila isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Ngunit sa likod ng kumpiyansang ipinapakita ni Hana, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan habang nakatitig sa mapanuring mata ng kanyang biyenan. Handang-handa na ba ang kanyang puso na panoorin ang pagguho ng pamilyang minsan niyang itinuring na kanya? O mayroon pa ring isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao na nanginginig sa takot sa harap ng katotohanang walang balikang magaganap pagkatapos ng gabing ito? Ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay nababalot ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga kristal na chandelier na tila mga bituing bumaba upang saksihan ang rurok ng kapangyarihan ng pamilya Santillan. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng masasarap na putahe ay humahalo sa halimuyak ng mga tanyag at makapangyarihang panauhin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Hana sa isang bilog na mesa malapit sa harapan. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mukha ay tila isang obra ng sining na gawa sa malamig na porselana. Nakasuot siya ng damit na kulay pula na tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng kadiliman, isang tahimik na babala na hindi napansin ng mga taong abala sa pagdiriwang. Sa itaas ng entablado, nakatayo si Marco at Doña Felicitas, suot ang kanilang pinakaeleganting mga kasuotan at ang kanilang mga ngiting puno ng pagkukunwari. Katabi nila si Giselle na tila isang reynang nagmamalaki sa kanyang sinapupunan. Panakanakang hinahaplos ang kanyang tiyan upang ipaalala sa lahat ang kanyang magiging kontribusyon sa pamilya. Ang bawat salita ng pagbati at palakpakan mula sa mga panauhin ay tila musika sa pandinig ng mga Santillan. Hindi nila alam na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa sarili nilang bitag. Nagtagpo ang mga mata ni Hana at Gabriel na ngayon ay tahimik na nakatayo sa madilim na bahagi ng control room sa itaas. Isang bahagyang pagtango lamang ang ibinigay ni Hana bilang hudyat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nanatiling kalmado, tila ang lahat ng sakit at puot na kanyang naramdaman sa loob ng 10 taon ay nagtipon upang maging isang matibay na sandata ng katarungan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang biktima. Siya ang hukom na handang magbaba ng hatol. Tumayo si Doña Felicitas sa tapat ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pekeng kabutihan habang nagsisimulang magsalita tungkol sa kasaysayan ng Villarreal Prime Holdings. Sa gabing ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ating tagumpay, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating lahi. Sa lalong madaling panahon, isang bagong Santillan ang magpapatuloy ng ating pamana, wika ng matanda, habang nakatingin ng may pagmamalaki kay Giselle. Ang mga panauhin ay muling nagbigay ng masigabong palakpakan, ngunit ang kagalakan ay biglang naputol ng ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado ay biglang nagbago ng kulay. Ang bawat imahe ng masayang pamilya ay biglang napalitan ng mga kumpidensyal na dokumento at mga bank statement sa ibang bansa sa ilalim ng pangalan ni Marco Santillan. Ang mga numerong nagpapatunay ng sistematikong pagnanakaw at paglilipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa mga lihim na account ay isa-isang rumirol sa harap ng lahat. Ang bulong-bulungan sa loob ng bulwagan ay iunti-unting lumakas na tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pundasyon ng entablado. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pilit na sumisenyas sa mga staff na patayin ang screen. Sa gitna ng lumalalang kaguluhan, nanatiling nakaupo si Hana. Marahan niyang itinaas ang kanyang baso ng alak at uminom ng kaunti habang ang kanyang mga mata ay hindi umaalis
sa nagkakagulong asawa. Ang bawat reaksyon ng pagkagulat at pandidiri mula sa mga panauhin ay tila isang matamis na gantimpala para sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ang mga maskara ng mga Santillan ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang bulok, na katotohanang matagal nilang itinago sa likod ng ginto at karangyaan. Ang mga gwardiya at staff ay nagmamadaling tumakbo patungo sa control room, ngunit ang pintuan nito ay matagal nang nakakandado mula sa loob. Tinitiyak na ang bawat ebidensya ay makikita ng lahat hanggang sa huling detalye. Hindi na maibalik ang katahimikan dahil ang bawat dokumentong lumilitaw ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng reputasyon ni Marco. Ang anibersaryo na dapat ay simbolo ng kanilang tagumpay ay naging isang pampublikong pagbitay sa kanilang dangal. Nanginginig sa galit at takot si Marco. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa buong silid hanggang sa huminto ito sa nakangiting mukha ni Hana. Ang malamig na tingin ng kanyang asawa ay tila isang kumpirmasyon na ang lahat ng ito ay hindi isang aksidente. Ngunit bago pa man makapagsalita o makakilos si Marco, ang screen ay muling nagbago at ang mga sumunod na salitang lumitaw sa malalaking letra ay tila isang malakas na pasabog na nagpatahimik sa buong universo. DNA test result, 0.00% probability of paternity. Ano ang mararamdaman mo, Marco, kapag nalaman mong ang batang itinuturing mong tagapagligtas ay ang huling pako sa iyong sariling libingan? Ang katahimikang bumalot sa malawak na bulwagan matapos lumitaw ang resulta ng DNA ay tila isang mabigat na kumot na humarang sa paghinga ng bawat panauhin. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga sa pamilya Santillan ay mabilis na napalitan ng mapanghusgang mga tingin at malakas na bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang saradong silid. Dahan-dahang tumayo si Hana mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng isang malinaw na alingawngaw ng awtoridad na tila babawat daiti ng kanyang sapatos sa marmol ay pagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang mga kaaway. Umakyat si Hana sa entablado nang may dangal na hindi kailanman matitibag. Walang pag-aalinlangan niyang inagaw ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Ang kanyang boses, nang magsimulang magsalita, ay malamig at matatag, na tila isang talim ng yelo na bumibiyak sa hanging puno ng tensyon. Masyado kayong naging abala sa pagpaplano kung paano ako sisipain sa kumpanyang binuo ko, Marco Mama. Masyado kayong naging kampante sa inyong mga kasinungalingan. Pero nakalimutan ninyo na ang katotohanan ay parang tubig. Gaano nyo man pilitin na ikulong, gagawa ito ng paraan para lumabas at lunurin kayo. Lumingon si Hana kay Giselle na ngayon ay nanginginig sa takot at pilit na nagtatago sa likod ni Marco. You played your part well, Giselle. Akala mo ba ay sapat na ang ganda at pagbubuntis para makuha ang lahat? Mayor Vergara must be very proud of you for choosing Marco to be the fool who would cover up his mess. Ang pagbanggit sa pangalan ng makapangyarihang politiko ay tila isang malakas na pasabog na nagpahinto sa lahat ng bulong-bulungan. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pagiging maputla patungo sa isang matinding kulay ng galit. Sa isang iglap ng hindi mapigilang puot, iwinasiwas ni Marco ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Giselle. Ang lakas ng pagtama ay nagdulot ng pagbaling ng mukha ng modelo sa isang tabi bago ito tuluyang bumagsak sa sahig, umiiyak at humihingi ng awa na hindi niya matatagpuan sa silid na yon. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumigay ang mga tuhod ni Doña Felicitas. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib at dahan-dahang bumagsak sa sahig ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang pilit na humihugot ng hangin ang kanyang huling sandata ng manipulasyon upang makuha ang simpatiya ng mga tao. Nilapitan siya ni Hana, ngunit sa halip na tumulong,
Nanatili siyang nakatayo sa tabi nito. Pinagmamasdan ng biyenan nang may matinding kawalan ng pakiramdam. Huwag niyo nang tawagin ang ambulansya. Sapat na ang 10 taon ng pag-atake sa puso tuwing hindi mo makuha ang gusto mo, Mama. Ang kailangan niyo ngayon ay hindi doktor, kundi ang pulis na magpapaliwanag sa inyo kung gaano karaming taon ang gugugulin ninyo sa loob ng selda dahil sa pagnanakaw sa pamana ng tatay ko. Kasabay ng kanyang mga salita, ang malalaking pintuan sa likuran ng bulwagan ay bumukas. Isang grupo ng mga opisyal na nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation ang mabilis na naglakad patungo sa entablado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumapit ang pinuno ng grupo kay Marco at binasa ang warrant of arrest para sa mga kasong tax evasion, money laundering, at falsification of public documents. Ang bawat salita ng opisyal ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kalayaan ni Marco. Ang malamig na bakal ng posas ay mabilis na ipinulupot sa mga pulso ni Marco, isang tunog ng pagsara ng kadena na naghudyat ng katapusan ng kanyang marangyang buhay. Namilog ang mga mata ni Marco sa takot. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyang naglaho habang pilit siyang hinihila ng mga pulis paalis ng entablado. Hana! Hana, please, huwag mo itong gawin. Pamilya tayo. Nagmamakaawang isinigaw ni Marco. Ang mga salitang dati ay ginagamit niya upang kontrolin ang kanyang asawa. Ngunit hindi kumurap si Hana. Habang hinihila siya paalis, sinubukan ni Marco na abutin ang laylayan ng pulang damit ni Hana. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa tela. Ngunit mabilis at malamig na humakbang paatras si Hana, hinayaan niyang mahulog ang kamay ng lalaki sa hangin. Tila ba ayaw niyang madumihan ang kanyang kasuotan ng anumang bakas ng nakaraan. Naiwang nakatayo si Hana sa gitna ng entablado habang ang mga panauhin ay isa-isang nagsisimulang lumisan sa gitna ng kahihiyan ng pamilya Santillan. Sa kabilang dako, nakita niya si Giselle na pilit na tumatakbo patungo sa likurang pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang itim at mamahaling sasakyan ang humarang sa kanyang daraanan. Ang bambam ng makina ng sasakyan ay tila isang babala at ang dahan-dahang pagbaba ng itim na salamin nito ay nagpakita sa mga tauhan ni Mayor Vergara na matagal nang naghihintay sa kanya. Ang mansyon ng mga Santillan na dating simbolo ng labis na karangyaan at kapangyarihan ay nababalot na ngayon ng dilaw na tape ng mga otoridad. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng tawanan at pag-uutos ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng lumang alikabok. Sa labas ng malawak na tarangkahan, nakatayo si Doña Felicitas, yakap-yakap ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang natitirang damit. Ang kanyang marangyang ayos ay naglaho na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng kapaguran at kahihiyan. Wala na ang mga katulong na handang sumunod sa bawat pitik ng kanyang daliri. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanyang harapan ay ngayon ay nagbubulungan at nagtatago sa likod ng kanilang mga kurtina. Pinapanood ang pagbagsak ng reyna ng kalsadang iyon. Isang malalim at tuyong hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib nang makita ang mga tauhan ng bangko na naglalagay ng karatula ng foreclosure sa mismong pinto ng kanyang palasyo. Sa loob ng madilim at malamig na silid ng bisita sa kulungan, nakaupo si Marco Santillan. Suot ang isang kulay kahel na uniforme na tila isang malupit na biro sa kanyang dating marangyang buhay. Ang kanyang mga mata ay mapula at ang kanyang balbas ay hindi na naahit ng ilang araw. Nang pumasok si Hana sa silid, mabilis na tumayo si Marco at sumandal sa pagitan ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila. Hana! Hana, makinig ka. Alam kong galit ka, pero nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng tukso ni Giselle. Isipin mo ang 10 taon natin, Hana.
Nagmahalan tayo, di ba? Iligtas mo ako rito, please. Alam kong may pera ka pa. Bayaran mo ang mga abogado. Bawiin mo ang kaso. Nagmamakaawang isinigaw ni Marco ang bawat salita. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakalmot sa ibabaw ng mesa. Nanatiling tahimik si Hana. Ang kanyang paningin ay nanatiling diretso at walang anumang emosyon, na tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero na ngayon lamang niya nakilala. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay ang huling dokumento na magpuputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan, ang divorce papers na mayroon na ng kanyang lagda. Iniligtas kita ng 10 taon, Marco. Binuhat ko ang kumpanya nyo, binuhat ko ang kahihiyan nyo, at tinanggap ko ang bawat pananakit nyo dahil akala ko ay pamilya tayo. Pero sa bawat oras na nagpapakamatay ako sa trabaho, pinapatay nyo naman ang alaala ng tatay ko. Ang boses ni Hana ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Ngayon, Marco, ililigtas ko naman ang sarili ko. Ang dahan-dahang pagtulak ni Hana sa dokumento patungo sa direksyon ni Marco ay tila isang hudyat ng ganap na paglaya. Sinubukan ni Marco na muling magsalita, na muling gamitin ang salitang pamilya at tahanan upang paamuhin ang asawa, ngunit tumayo na si Hana. Ang pagtalikod niya sa lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng isang dekada ay walang pag-aalinlangan. Hindi niya nanilingon ang mga pagsigaw at pagkalampag ni Marcos sa lamesa habang hinihila ito ng mga gwardiya pabalik sa kanyang selda. Sa paglabas ni Hana sa gusali ng piitan, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang mainit na sikat ng araw na tila humahaplos sa kanyang mukha bilang pagbati sa kanyang bagong simula. Nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan si Gabriel, hawak ang isang makapal na asul na folder. Nang makita niya si Hana, isang malambot at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hana, tapos na ang lahat. Nakuha na natin ang utos ng korte. Ang titulo ng bahay at lupa ng tatay mo ay formal nang naibalik sa pangalan mo. Lahat ng ninakaw nila, nabawi na natin. Malumanay na ulat ni Gabriel. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang awit ng tagumpay na nagpagaan sa matagal ng pasan ni Hana. Lumapit si Gabriel at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Hana. Isang hawak na hindi nagmamadali, kundi isang pagkilala sa lakas na ipinamalas ng babae. Tumingin si Hana sa kanyang leeg, kung saan nakasuot pa rin ang isang gintong kwintas, ang nag-iisang alahas na ibinigay ni Doña Felicitas noong araw ng kanilang kasal, na lagi nitong ipinapaalala na isang utang na loob. Walang pag-aalinlangan. Hinawakan ni Hana ang lock ng kwintas at pilit itong kinalas hanggang sa mapatid ang manipis na ginto. Lumapit siya sa isang malaking basurahan sa gilid ng kalsada at hinayaang mahulog ang huling alaala ng pamilya, Santillan, sa gitna ng mga basura. Ang bawat kumikinang na bahagi nito ay tila naging alikabok na lamang sa kanyang paningin. Lumingon siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Saan tayo pupunta ngayon, Hana? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Sa isang lugar kung saan ang bawat pirma ko ay hindi na para sa sakripisyo, kundi para sa sarili kong kaligayahan? Sagot ni Hana habang pinapanood ang paglayo ng gusali ng kulungan sa kanyang likuran. Bit-bit ang pag-asang matagal na niyang inakalang naglaho na. Ang bawat pag-alo ng tubig sa dalampasigan ng Palawan ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan sa mga sugat na matagal nang iniinda ni Hana. 1 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang mausok at magulong ingay ng Maynila, bitbit ang kanyang pangarap na muling buuin ang sarili mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng papalubog na araw, nakatayo si Hana sa tapat ng isang payak, ngunit eleganteng gusali na gawa sa kawayan at semento. Ang Villarreal Sanctuary.
Ito ang naging kanlungan ng mga kababaihang tulad niya ay dumanas ng pang-aabuso at panlilinlang. Isang lugar kung saan ang bawat luhang pumatak ay pinapalitan ng karunungan at kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Pinagmasdan ni Hana ang isang grupo ng mga kababaihan na abala sa paghabi ng mga makukulay na tela sa loob ng bulwagan. Ang bawat pagdaan ng sinulid sa pagitan ng mga daliri ng mga ito ay tila isang pagtatahi ng bagong pag-asa. Napangiti siya nang maramdaman ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang bango ng sariwang hangin at ang amoy ng mint na palaging dala ni Gabriel ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Hana, isang pagpindot na puno ng pagpapahalaga at suporta. "You look so peaceful, Hana." Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambing na awit na sumasabay sa bulong ng hangin. Iniharap ni Hana ang kanyang sarili sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga hiyas na hindi na kailanman muling madidimlan ng lungkot. "I am finally home, Gabriel. Thank you for not giving up on me, even when I was at my worst." Malambing na sagot ni Hana habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang mukha ng abogado. Marahan siyang hinila ni Gabriel. Gabriel patungo sa isang mahabang upuang gawa sa kahoy sa tapat ng dagat at doon ay sabay nilang pinanood ang unti-unting paglaho ng araw sa guhit ng kalangitan. Sa kabilang dako, libu-libong kilometro ang layo. Ang balita sa radyo ay nag-uulat tungkol sa hatol ng korte sa mga kasong isinampa laban sa pamilya Santillan. Ang bawat salita ng tagapagbalita ay tila isang huling hudyat ng katarungang matagal na hinintay. Si Marco ay nahatulan ng mahabang taon sa loob ng pambansang piitan, kung saan ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas, ay ngayon ay kailangang magtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Si Doña Felicitas naman ay namumuhay na sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng riles, walang ibang kasama kundi ang kanyang mga pagsisisi at ang ingay ng mga tren na tila sumisigaw ng kanyang mga naging kasalanan. Nang marinig ni Hana ang balitang ito mula sa kanyang telepono, wala siyang naramdamang galit o saya. Tahimik lamang niyang pinatay ang screen at itinuon ang kanyang pansin sa kagandahan ng kanyang paligid. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang mabuhay ng payapa at masaya hanggang sa hindi na sila maging bahagi ng iyong alaala. Lumapit si Gabriel, bitbit ang isang baso ng sariwang buko juice at inilapag ito sa maliit na mesa sa kanilang tabi. Kinuha ni Hana ang kanyang lumang ballpen, ang ballpen na ginamit niya noon upang isakripisyo ang kanyang yaman para sa mga Santillan. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ito upang lagdaan ang isang scholarship grant para sa isang batang anak ng isang biktima ng karahasan. Ang bawat kurbada ng kanyang pirma sa ibabaw ng papel ay hindi na simbolo ng pagsuko, kundi isang selyo ng kanyang kalayaan. Ang bawat pagdaan ng tinta sa puting papel ay tila isang panunumpa na ang kanyang buhay ay kanya na at wala nang sino mang makakapagnakaw nito muli. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Hana. Ang kanyang mga daliri ay maingat na sumisiksik sa pagitan ng mga daliri ng babae. Wala silang sinasabing salita, ngunit ang bawat pintig ng kanilang mga pulso na nagtatagpo ay nagsasalaysay ng isang pangako na hindi na muling kailangang mag-isa ni Hana. Ang bawat segundong lumilipas ay puno ng isang tahimik na pagkilala na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging magulo o mapanakit. Maaari itong maging kasing payapa ng dagat sa ilalim ng buwan. Ang marahang pagdampi ng mga labi ni Gabriel sa noo ni Hana ay nagsilbing huling tuldok sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong isla, nanatiling nakaupo ang dalawa, nakatanaw sa malawak na karagatan. Ang bawat kislap ng bituin sa langit
ay tila mga mata ng kanyang ama na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Alam ni Hana na marami pang hamon ang darating, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na siya natatakot. Ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng pag-asa, isang patunay na kahit gaano man kalalim ang sugat, ang sapat na panahon at ang tamang tao ay kayang magbigay ng ganap na paghilom. Ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata habang nakasandal sa balikat ni Gabriel ay ang huling imahe ng kanyang ganap na tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa pera, kundi sa kapayapaang kailanman ay hindi na muling mananakaw.